Hello po sa inyo mga kapatid, may oras ka ba para sa Lord, sa Panginoon? Samahan mo akong magbasa ng Bible sa oras na 'to, 'no. Read your Bible, pero mas maganda na basahin niyo yung Bible niyo, 'no. Palagi kong sinasabi na basahin niyo yung Bible niyo and spread the gospel. Share natin ang salita ng Diyos kasi utos 'yan, utos ng Panginoon 'yan, I-share natin ang salita niya. Sa Marcos 16 talata 15 mga kapatid, 'no. Sabi doon, share natin ang gospel. Sinabi ng Panginoong Hesus na share daw natin yung gospel, 'no. Ito pala, na-share ko na pala sa inyo 'to. Lagay ko na lang yung video diyan. Ayan. Panoodin niyo na lang 'yan, 'no, mga kapatid. Ito yung verse natin ngayon. Verse of the day natin ngayon, mga kapatid, no. Sa Gawa 27 talata 39 to 44 mga kapatid. Pero basahin ko na din sa inyo 'to. Ang pagkawasak ng barko. 39. Nang mag-umaga na, nakatanaw sila ng lupa, ngunit hindi nila alam kung anong lugar iyon. Napansin nila ang isang look na may dalampasigan at binalak nilang igawi doon ang barko kung maaari. 40. Kahit pinutol nila ang tali ng mga angkat, iniwan ang mga ito sa dagat. Kinalag din nila ang mga tali ng timon at itinaas ang leeg sa unahan upang ang barko'y itulak ng hangin papunta sa dalampasigan. 41. Ngunit nasadsad ang barko sa parteng mababaw. Bumoon ang unahan ng barko kaya't hindi makaalis. Samantala, ang hulihan na may nawasak dahil sa kahahampas ng malalakas na alon. Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas. 43, talata 43 mga kapatid. Subalit nais ng kapitan ng mga kawal na iligtas si Pablo. Kaya pinagbawalan nito ang mga kawal. Sa halip, pinatalon niya sa tubig ang lahat ng marunong lumangoy upang makarating sa pampang. Ang iba'y inutusan niyang sumunod na nakahawak sa mga tabla o peraso ng barko, at sa gayon kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan. Share ko din sa inyo ito mga kapatid para sa Malta. Like, follow, and share mga kapatid, no? Like, follow, and share mga kapatid, no? Share natin ang gospel. 28. Nang makaligtas na kami, nalaman namin ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Ito napakabuti ng ipinakita sa amin ng mga taga roon. Sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. 3. Si Pablo na may namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa sika. Mula roon lumabas ang isang ahas. Dahil sa init, tinuklaw nito ang kamay ni Pablo. 4. Nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamatay ang taong iyan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng katarungan na siya'y mabuhay pa. 5. Subalit ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya 6. Hinintay nilang mamaga si Pablo o kay biglang mabola at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at
wala namang masamang nangyayari sa kanya. Nagbago sila ng palagay. Siya'y isang Diyos, sabi nila. Kaya naman isang Diyos. Napit mo. 7. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio at malapit na sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niyang kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. 8. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay doon noon. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at dysenteria. Kahit ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. 9. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga taga-roong may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. 10. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami ay binigyan pa nila kami ng aming mga kailangan sa paglalakbay. Tatlong buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon. Sakay ng isang barkong nagpalipas din ng taglamig sa pulo. Kambal na Diyos ang pangalan ng barkong ito na nagmula sa Alejandria. 12. Dumaong kami sa Siragusa at tumigil doon ng 3 araw. Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa Regio. Kinabukasan ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Putalio sa loob lamang ng 2 araw. 14. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanayaan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo at mula ro'y ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay hanggang makarating kami sa Roma. 15. Nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin. Kahit pumunta sila sa liwasang Apio at sa 3 bahay panuluyan upang kami salubungin. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Yun lang mga kapatid, no? Sana malinaw at naintindihan nyo mga kapatid. Spread natin yung gospel. Share natin tong video na to mga kapatid, no? Spread the gospel mga kapatid, no? Share natin ang salita ng Diyos at utos ng Diyos sa atin ng Panginoon. I-share yung salita niya sa Marcos, no? Mga kapatid, sa Marcos 16 talata 15 mga kapatid, no? Basahin ko. Marcos 16 talata 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, Humayo kayo sa buong mundo, pangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. MBB version sa ang dating Biblia. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tinapalan. Ayun ang utos sa atin ng Panginoong Diyos mga kapatid. Kaya ginagawa ko ito mga kapatid kasi itong kalooban ng Diyos. Share yung salita niya, yung word niya mga kapatid. Yun lang, share ko lang sa inyo na share natin ang gospel, ang salita ng Diyos. Ito ang utos, ito yung kalooban ng Diyos. Share yung salita niya. Yun lang mga kapatid, no? With your Bible, basahin mo yung Bible mo. Yun yung verse natin sa araw na to sa Gawa 27 to 28 kabanata. Gawa 27 kabanata, mali pala. Gawa 27 kabanata 28. Basta, bahala na. Nakakalito. Yan lang mga kapatid, like, follow.
like, follow, and share. Share nyo itong video na to, spread natin ng gospel, no? Sana naintindihan nyo, no? Yun lang, bye-bye. God bless, and read your Bible. Lagi nyo basahin yung Bible, importante yan. Para makilala nyo sa Lord ng lubusan, read your Bible. Ayun lang, yung verse natin, Kabanata 27 to 28, talata 39 to 44 sa Kabanata 28, Kabanata 28 to hanggang 15, mga kapatid. Ayun lang. God bless, and like, follow, and share. Ayun lang. Bye-bye.